po ang lahat. Panginoon ay walang naidakinain. Panginoon ay walang naidakinain. Panginoon, ikaw may dapat at mga bituin, tanang sa pag-ibig. Panginoon ay ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng 7 buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem. Sa liwasang bayang nasa makapasok sa pintuang patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti.
Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon, na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levitika. Nakikinig ang mga tao at umiyak, nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo, magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagian ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagian naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipanaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ang isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya niya'y pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito higit sa pagpasaginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito ay dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo ang lahat.
talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang hihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga taong sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang mahal na pong Jesus na Nazareno, ay pumili at humirang ng 72. No? Wala po tayong background sa mga taong ito. Itong 72, siguro kasi masyadong marami ang 72. Pero kung ating papansinin ang 12 na mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo, may mga background tayo sa mga apostoles na yon. At ang common background po sa kanila, mga ordinaryong tao po sila. Mga simpleng tao lamang ang hinirang at pinili ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 12 nating special naman sa kanila, sila ay mangingisda, sila ay mga ordinaryong mamamayan ng Israel. Hindi naman sila mga highly profile sa lipunan ng Israel. Siguro, si San Mateo, kasi he was a tax collector, mukhang nakakaangat sa buhay. Diba? Pero sa 12 ito, mga ordinaryong tao ito. Common ito, mga taong ito. Hindi ito sikat sa bayang Israel,
sa Galilea na kung saan naninirahan ang ating Panginoong Hesukristo. Mga makasalanan din ito, no? Kagaya din natin, namansahan, nabahiran din sila ng kasalanan. Siguro ito yung mga background din ng 72 na pinili at hinirang ng ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo ngayon. Malamang mga hindi din ito sikat na mga tao. Malamang mga ordinaryong tao din ito. Malamang wala din itong may pagmamayabang sa buhay. At malamang kagaya natin, namansahan din sila ng kasalanan, makasalanan din sila. Pero the question is, whatever background na meron ang mga apostoles at ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, the question is, the point dito, pinili at hinirang pa rin sila despite and in spite sa kanilang mga nagawa at sa background ng kanilang pamumuhay. Diba? Tayo din. Wala naman tayong may pagmamayabang sa harap ng Diyos. Tayo din. Ordinaryong mamamayan naman lang tayo dito sa bansang ito. Tayo din, nabahiran, namansahan din tayo ng kasalanan. Pero hindi ba natin natanong sa ating sarili, bakit pinili at hinirang pa rin ako ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit pinili at binigyan pa rin ako ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo? Makasalanan naman ako eh. Ilang beses kong hindi ako nagsisimba, ilang beses akong nagtatampo ako sa Diyos, ilang beses akong napanghinaan ako sa aking pananampalataya at pananalig. Pero the question is still remain, bakit pa rin binigyan pa rin ako ng misyon ng Diyos? Bakit pa rin ako binigyan at pinili at hinirang pa rin ako ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, sa tanong iyan, malamang masasagot natin yan sa ating ebanghelyo ngayon. Sa mga bakit na tanong sa buhay natin, bukod kasi na mahal ka ng Diyos, bukod kasi na ikaw ay kinahabagan ng Diyos, bukod kasi na ikaw ay kinaawaan ng Diyos, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Ulitin ko, may tiwala ang Diyos sa iyo. Amen? Diba? We keep on praying sa divine mercy. Lord, I trust in you. Lord, we trust in you. Lord, let the whole world trust in you. Pero binulungan ka rin ng Diyos. Oo nga, alam ko, may pananalig at may pananampalataya at may tiwala ka sa akin. Alam ko yan. Pero gusto ko ding malaman mo, kung may tiwala ka sa akin, may tiwala din ako sa iyo. Ulitin ko po, bakit ka pinili? Bakit ka hinirang? Makasalanan ka naman? Namansahan naman tayo ng kasalanan? Hindi naman tayo minsan worthy sa harapan ng Diyos? Ang sagot po niyan, bukod sa mahal ka ng Diyos, bukod sa kinahabagan ka ng Diyos, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Yung pamilyang meron ka ngayon, pinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos. May misyon ka sa pamilya na yan na dapat mo yung alagaan, na dapat mo yung ingatan. Yan yung misyon mo. Yung trabaho na meron ka ngayon, pinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos. Kaya wag mo yung sayangin. Yung karunungan, yung katalinuhan na meron ka ngayon, yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya wag mo yung sayangin, wag mo yung gamitin sa masama, bagkus gamitin mo yung karunungan at katalinuhan na yan sa mabuti, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, ng misyon na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, may tiwala ang Diyos sa iyo. The more that you keep on praying, Lord, I trust in you. Lord, we trust in you. Lord, let the whole world trust in you. Pero binulungan ka rin ng Diyos. Alam ko yan, pero may tiwala ako sa iyo. Kaya nga, pinili ka
pinili kita, hinirang kita sa isang misyon. Mga kapatid, siguro nagtatanong ka, ano po pa, Father, ang misyon na pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Kung ano ang estado ng buhay mo ngayon, kung ikaw ay, ang estado ng buhay mo ay pagkapari, pagkamadre, mas lalong malaki ang responsibilidad at misyon na itinalaga sa iyo ng Diyos, sa amin, na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Kung ang estado ng buhay mo ngayon ay may asawa ka, may pamilya ka, yan ang misyon mo. Ang pangunahing misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay akayin mo ang iyong pamilya na mas lalong mapalapit sa grasya at biyaya ng Diyos sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung ikaw lang ngayon sa pamilya mo, si nanay lang ang nagsisimba, baka nanay, baka sa mga ina na nagsisimba natin dito, ang misyon mo ay akayin na naman si tatay, akayin na naman ang ama, ang haligi ng tahanan, lalong-lalo na ang anak mo na magsimba. Baka sa pagbabalik mo dito, na antig ka, binulungan ka ng Diyos, ang misyon mo ay mapalapit ang pamilya mo sa akin, sa aking biyaya, sa aking grasya. Alam ko naman, na-appreciate naman ng Panginoon na ikaw ay nagsisimba, pero mas na-appreciate ng Panginoon kung ang misyon mo ay ginampanan mo, lalong-lalo na maakay mo ang pamilya mo dito sa simbahan na mapalapit sa ating mahal na Jesus na Poong Nazareno. Kung ikaw naman ngayon ay nagtatrabaho, ang misyon mo ay yung maakay mo yung katrabaho mo. Again, na mapalapit sa biyaya ng Diyos. Maparamdam mo sa kanila ang paramdam ng Diyos sa kanila na sa buong buhay nila siguro ay hindi nila nararamdaman ang Diyos. Maparamdam mo doon sa pamilya mo, sa katrabaho mo, na mahal sila ng Diyos, na may paramdam ang Diyos sa kanila. Yan ang misyon mo. Maakay ang mga taong hindi nararamdaman ang paramdam at pagmamahal ng Diyos. God give you a mission. Sana pangatawanan natin ito sapagkat pinili ka at hinirang. At bakit ka pinili at hinirang? Sapagkat pinagkakatiwalaan ka. Pumalpak ka man sa buhay, maaring pumalpak ka sa misyon na hindi mo naakay ang kapwa mo, ang pamilya mo sa simbahan, pero nagbabago ba ang tingin ng Diyos sa iyo? Hindi. Kasi kung pinagkatiwalaan ka niya, pagkakatiwalaan ka ng Diyos for the rest of your life. Yun lamang dapat gampanan natin. Huwag mo nating kalimutan, pinili ka at hinirang. Bakit ka pinili at hinirang sa isang misyon? Kasi pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. May tiwala ang Diyos sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat ng tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon
na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa iyong umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang sino mang sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakan
kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,